Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na ito. Itong magiging reading o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading. Di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, tabida natin. Bida natin ay pwedeng babae. Okay? Pwede rin naman to sa lalaki kung introvert siya. Pero mas tatamaan ang reading natin ay babae. So, yung tao dito ay single, biyuda, or ito yung ex-wife o ex-girlfriend ng lalaki na nanonood. So, case to case basis. Anyways, meron sa babaeng to. Maganda to, oh. Pagdating dito, gaway. Travel. So, more like may iba sa inyo na maaring magplano about traveling. Nakaplano na to, pero for some reason, ewan ko na iba yung destination o plano. O sabihin natin marireschedule yung date. Kaya yun, kaaway dito. Or baka magtatalo-talo yung iba sa inyo sa destination na maaaring puntahan. So, ewan ko kung saan pupunta yung iba sa inyo. Pero, again, pwedeng to, traveling. All about traveling, meeting. Ganyan. Reunion. Na parang may iba yung plan o ma-risked. Kaya yun. Kaaway dito. Anyways, kung tayo bang detalye. Masyadong ano ba to? Nahulog to. Baka may meaning. Masyadong short yung reading natin dito sa pink deck na to. Kaya hanap tayo ng ibang detalye dito sa susunod na deck. At least 3 of swords. 3 of cups yun, oh. Kaya mas maganda sana kung ito ay nandito. Tingnan natin. Wheel of Fortune, oh. Ano ba to? 9 of Wands. Baliktad na 9 of Wands. Ito, oh. Upright naman. Ayun, tumalsik. Queen of Pentacles. So, sa part na to, sa pangalawang deck na to, ang bida naman natin ay babae. Babae ulit. So, again, pwede rin naman sa lalaki kung introvert. Pero, tingin ko mas tatama itong reading natin sa babae. Okay? So, pwedeng person nyo to. O kakilala nyo. Basta, i-describe ko naman para makilala nyo. Okay?
Kung makikilala nyo ba tong tao, kung kayo ba to, kakilala nyo, o idol. Basta yung bida natin ay probably alin man dito sa description ha, nasasabihin ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o doon sa kakilala nyo. So again, probably may anak na to. Baka nanay na siya, kasal, nanay, kasal, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may trabaho, or ito yung boss nyo. Baka boss siya, or boss ng iba sa inyo. Pero yung babae ha, pwede rin naman sa lalaki nga kung introvert. But anyways, meron sa taong to. So, gamitin natin yung meaning dito para magkasilbi naman. At parang nadagdagan ng info na meron ako. Mapag-aral-aral. Kasi socialization to eh. Maganda kung i-clarify natin tong part na to. Kung friend ba to or socialization. Friendship. Maraming pwedeng meaning. Para malaman natin bakit siya nag-lead dito. Sa 9 of Wands na baliktad. Bakit siya bumaliktad? Strength card oh. Ace of Cups. Baliktad oh. The Devil baliktad. Pero kahit bumaliktad pa yung the devil, toxic pa rin yan. Pero nabawasan. Yes, nabawasan yung katoksikan at bumaliktad siya. Pero again, the devil pa rin to. Regardless kung upright or reversed. So, ano meron dito? Strength card. Ang dating sa akin, ayaw ng iba sa inyo. Or, ganito yung magiging energy pa lang. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, may iba sa inyo na ayaw makipag-socialize. Mas gusto nilang mapag-isa or gusto na lang sa bahay sa period na to. Yan dating. Gusto niya mag self-love dito. Gusto niya mag-heal. Or, ewan ko, for some reason, mas comfortable yung babaeng to alone. Kasi parang siya, mala introvert na mas nakakapag-charge siya kapag alone. Parang bumabalik yung saya niya sa sarili niya kung alone. Basta ganun. Kaya may 9 of Wands dito na baliktad. Paranoid siya sa mga tao sa paligid niya, kaya yun. Ayaw niya makihalubilo or ewan ko, for some reason gusto lang niya talaga mapag-isa. Ang dating. Ayaw niyang may makasalumuhat. Nagsa-struggle siya dito sa socialization. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero
Ang maganda nandito tong Wheel of Fortune. May good news na paparating. Oh. Pero sabihin natin nangyayari na to sa iba sa inyo na para bang lonely sila. Na tipong kapag lumabas sila ng bahay or nakisalamuha sa iba, mas magiging lonely sila doon sa feeling ng maraming tao o sa lugar na maraming tao, na kung magiging mag-isa siya, mas masaya siya. So kung nangyayari na to, na medyo boring ang buhay nung bida dito, may pagbabago na maaaring mangyari. Good change din kasi to. Wheel of Fortune. So either may change na maaaring mangyari kung nangyayari na nga to, na parang boring ang buhay. So sa period na to, kung nangyayari na nga, edi lalabas naman yung iba sa inyo at makikisalamuha. Yun yung parang change na maaaring mangyari. Or kung lonely, may magpapasaya dahil happiness din naman tong Wheel of Fortune. Dahil abundance card to. May magpapasaya sa iba sa inyo. Maaaring blessing. May blessing na paparating. Good news in general. Anyways, kuha pa tayo na ibang deck. Ibang scenario ulit. B? Tumalsik to. B. Oh, well, ito, ang dating sa akin, beware sa makakasalamuha ng iba sa inyo sa period na to. Bakit? May dugo dito. Parang sinaksak. So dating sa akin, mabebetray ang trust ng iba sa inyo. So probably ang magbebetray ay someone na lagi nilang kausap, barkada or ka-workmate. Beware. More like friend or pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo na lagi nilang kausap. So beware sa topic ng betrayal. Okay? Sa madaling salita, ang magandang solusyon dito ay wag masyadong magpakakampante sa mga malalapit sa buhay. Kasi baka mabetray ang trust, whether ginusto ng tao na saktan yung iba sa inyo or di nila sinasadya pero mukhang ma-hurt yung iba sa inyo. Maganda kung i-clarify natin to para may idea kayo kung saan nagmula to, bakit ganyan yung naging reading, di ba? Wolf, o kahit wolf, akala ko fox, wolf pala to ay dog. So
Nangyari. Friend nila. Tingin ko, friend nila. Sabagay, yung ka-workmate nga, pwede mo ring friend eh. Basta, someone na malapit sa iba sa inyo. So, paano? Paano siya i-betray? Paano nga ba ito? May sasabihin siya, pero hindi naman niya intensyon na makapanakit. Parang nagpaka-honest lang siya dito. So, may sasabihin yung taong to na ikasasakit ng damdamin ng iba sa inyo. Like hard truth. Or, ewan ko, for some reason, nagpaka-honest lang siya. At pwede rin, ito mismo yung sinabi, may sinabi sa kanya yung iba sa inyo. Tapos, hindi nila alam na confidential pala yun. So, nasabi niya sa iba. Pwede rin ganun. So, again, hindi naman niya intention na sabihin. Pero for some reason, nasabi niya. So, parang feeling niyo na betray yung trust niyo dahil ayaw niyo naman malaman ng iba. Kaya lang, nasabi niya. Okay, pero again, hindi naman niya intention eh na makapanakit. Pero, nadala lang siya ng sitwasyon. So, again, pwedeng hard truth to na sasabihin ng friend ng iba sa inyo sa kanila, or nasabi yung secret ba ng iba sa inyo sa ibang tao na hindi nila alam na secret pala. Or pwedeng boss, may comment yung boss sa iba sa inyo na parang masasaktan yung feelings ng iba sa inyo, ganun. Anyways, pero ito may isa pa tayo. Ribbon. Kasi may tayo pitchfork. So, siya yung card ng conflict or rebellion or pasimulang conflict. Maganda kung i-clarify ko muna to bago ko alamin to. Pero last spread na to, magtutuloy na ako sa last deck. Tingin ko yung conflict manggagaling sa babae.
Mangyayari to during celebration. Parang dun magkakaproblema sa panahon ng celebration, festivities. O ewan ko kung anong celebration o party. O pwedeng sa school to. Sa loob ng school, mangyayari yung gulo. O library, university, or pwedeng bullying, gossiping, may pinagtitripan dito. Yun yung happy times dito. Masaya sila ng binubully. Yung iba sa inyo, oh my God. Kasi may conflict nga tayo dito. Or pwede ring lihim na inggit to o kaaway, beware. Anyways, punta na nga tayo dito sa last deck. So, basahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin nyo lang yung clue o info na sa tingin nyo fits sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole period na to. Wisdom. Wisdom is your heritage. Seek knowledge and preserve it. Oh, mysteries. Unlock ancient secrets. The past holds the keys to your future. At ang huli, transformation. Transformation is brewing. Embrace change and harness its magic. So, ito rin yung sinabi ko kanina. Dun sa Wheel of Fortune. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.